knowing na dapat husband ko is my safe space, hindi ko siya magawa in terms of money. The rest kaya. But gano'n sa money, bakit? So, yun yung next question ko, bakit? Sa sarili ko. Ako yung naniniwala na God put me talaga to be a steward. So, naniniwala ako sa abundance na how can I help others if sarili ko hindi ko ma-help? Yung tapal, ay, best friend ko yan dati, the tapal system. Ano yung tapal system? Na parang pangbabayad mo, i-loan mo din. Yan. So, it's an easy escape, pero mahirap siya i-manage. Kasi ako yung type na swipe natin, din gawan ko ng paraan. Paano ko bayaran? Ganon. Hey Rina, and it's been a while since our last session and you've completed the 90-day coaching program. So now, babalikan lang natin yung experience mo and hopefully our listeners will be able to learn from your transformation journey and be able to apply yung mga nagawa mo din and see that there's a light at the end of the tunnel. So mamaya malalaman natin kung bakit ganun yung into, no? So yeah, before we start, siguro introduce yourself muna so that our listeners will get to know you better. Okay, thank you. Yeah, first of all, I'm Rina and I'm a wife and a mom of two kids. So, full hands-on, self-employed kasi galing akong corporate and I decided na mag-full-time na talaga on having this business kasi nga I really want to focus on family time. Aside from that, for myself din, napapagod na ako mag-commute. So, graduate na ako sa commute era. Eh, gusto ko na talaga na-enjoy ko na yung work from home eh. So, mas productive ako. Although, on my corporate company, hybrid pa kami that time. So, thankfully then after that, nag-announce sila ng full 5-day on-site. So, thankfully, aligned ako sa nangyari. 2024, parang siya yung naging catalyst ko to move forward on something greater. And nag-start ako kay Brex ng January, although magkausap na kami ng December. Ako yung type of person na mahilig ako sa data. Mm, And mm, although may pagka-emotional spender ako, siyempre iba yung feeling ko in terms of how I spend money. So iba yung pagpapalaki sa'kin in terms of money and may challenges talaga ever since. Parang lalo nung naging married ako and then I got kids. So ang daming parang hindi natatapos talaga yung mm, expenses. So it's real. And at the same time, siyempre, yung money habits ko, although I strive talaga, as in strive that time na mag i-manage it well, meron talagang something na in it for me, but hindi ko siya magawa. So, yun yung something na talagang iniisip ko last year. And at the same time din, I'm a Catholic and siyempre, ako yung naniniwala na God put me talaga to be a steward. So, naniniwala ako sa abundance na how can I help others if sarili ko hindi ko ma-help? So, mm. yun, yung plan, talagang yung siksik-liglig, paano ako magiging gano'n? Kasi nga, ako mismo empty. So, yun. So, yun yung mga naging mga thoughts ko, naging deeper thoughts ko that time. Thankfully, supportive si husband na mag-move. Kasi laking move yun eh, from corporate. Yung HMO nawala, Mm. and kayo mag-support. Dati, dalawa kami. And again, self-employed, hindi siya yung kasing secure like corporate. Ba't ako napunta sa coaching, gusto ko na ng change, as in big change talaga. I've read a lot of wealthy books, Mm. mga anything about money. I love reading books. So, self-help and stuff. Pero siguro talaga that time, sabi ko, I need someone na accountable. Ang galing kong mag-close ng mga clients, ang daling pumasok ng money, but then again, the management. So, yun. For me, kapag sinabi, you need to save, iba yung nagiging trigger on my part. So, it's emotional din and mindset. So, ang daming i-work on. Kaya sabi ko, I need someone na talaga. Someone professional, someone na I can connect. Kasi ayoko din naman na kung sino-sino na lang coach. Again, this is money. This is very confidential. Very parang intimate eh, kasi iba eh, Mm. minsan hindi mo kayang i-discuss sa loved ones mo eh. Okay, this coach, talagang matutulungan niya ako kasi I need help. Pero ayoko din naman ng someone na pagagalitan ako kasi galing ko na eh. Oo, I remember na parang, "Thank you for sharing that." I'm sure maraming makaka-relate, lalo na yung sinabi mo na you were able to jump from corporate to being self-employed. Hindi yun madaling gawin. So that itself is a very big accomplishment. And it looks like, sabi mo, hindi ka nahirapang mag-close ng clients. So that implies that the income is, alam mo yun, more than, kumbaga more than enough. Kasi hindi mo naman gagawing mag-jump, 'di ba? Kung hindi mo kahit papaano na secure yung income na yun. And also with that na you said na this coaching is about trust actually. And thank you for trusting me kasi okay yung numbers eh, confidential, etc. But the vulnerability when we Yes. have those, alam mo na, yung mga discussion Mm. very intense talaga, it's not easy to share that. Yes. And this really
Parang kailangan may space talaga to be able to share that comfortably and openness talaga. Okay, ang dami mong nabanggit, may mga pangyari nung 2024 kasi 2025 tayo nag-start, right? So, maraming nag-push sa'yo para i-go yung coaching. But would you be able to point out like the biggest reason na parang, okay, Hmm. I need help? Nung ano, nawalan ako ng client. So Hmm. yes, it's a reality. And that time, 6 weeks na talaga ako. So, nababayaran almost lahat ng mga obligations namin, yung mga liabilities. So, nakaka-catch up na. And then suddenly, poof, as in talagang like walang ano, magtu-tuition era na ako that time. O, diba tuition era na? Yes. And may parang talagang nag-grow, ang dami naming needs. Medically, ang dami namin kailangang i-accomplish. Nung nawalan ng client, parang, oh my gosh, iba talaga. Totoo yung dapat may backup. I have naman. But then again, ang laki nung chunk na nawala. So sabi ko, mahirap mahirap 'to, magso-snowball talaga yung ano namin, yung mga kailangan naming i-settle. And yun talaga yung nag-trigger kasi that time dahil nga nalungkot ako and ako yung type of person na hindi ako isang gano'n adaptable to change. Ano ko, takes time kasi mas nagiging powerful ako kapag na-process ko yung feelings, gano'n. So Mm. nung, nangyari yun, na-stress ako. So medyo emotional buying ako and then although it helped, pero siyempre the consequence, 'di ba? Kasi nga wala ka na ngang client, and then gano'n pa. I remember And I 'no, mentioned earlier na magaling akong mag-close, yung which mga is true naman, but then yung mga crystals, I think yun yung pinaka-naalala ko dun sa mga first parang discussion natin or kung yes, talaga nag-trend, 'di oo. ba? So parang na-attract ako sa gano'n, kasi nga yung energy ko iba na. Na parang I need something to help me regain my energy again. Kumbaga sa chakra nawala ko siya, so gano'n yun. So parang although it's okay, ang nangyari nga lang nasobrahan, kasi nga nalungkot talaga ako. So yun, parang yun yung na-focus ko instead of I need to acquire client acquisition, yung mag-move talaga ako to myself, to market myself. Kasi nga business, But then nung that time, nahirapan akong i-process yung emotions ko. So yeah. That proves 'no, the money is highly emotional. Lalo nga, Mhm. 'di ba sabi mo emotional buyer ka. So, yun talaga yung yung first na natatakbuhan mo without really looking at the data. Even though you mentioned na ikaw mahilig ka sa data, pero 'pag andiyan ng emotions, matatalo at matatalo talaga niyan yung logic. So, with that, Yes. anong nangyari next? Paano natin So siya ginawa ng system before and then anong okey, nag-change when it comes okey. to funding your finances? Before, may tracker na, meron na kaming parang we know how saan napupunta yung pera. So, meron naman, nag-e-exist na siya. Although talagang ako yung parang I can't help but to buy talaga. Although naju-justify ko na kailangan ko 'to, kasi kailangan ng bagong laptop and stuff, ganyan. But then kailangan ko mag-ROI. So, kailangan ko ma-move talaga yung money. And before that, parang nandun na ako sa part na, teka ang laki na nito, malaki na siya, na yung income hindi na equals or hindi dapat ang goal is more cash flow, mas malaki yung pasok kaysa sa labas. Sa'min nagli-leak na talaga. Mm. And parang knowing the numbers na, uy, ilang years bago namin 'to mase-settle. So nandun na ako sa part na gusto ko siyang ma-settle as soon as we can, as soon as we're able. Kasi lumalaki yung kids. So so expenses, it will increase talaga. Lalo kung dumating na ako sa college era ko, paano na, 'di ba? Parang ang Yes. laki na. So magre-retire pa kami and ang dami ko ng siyempre as a person na nanay, ang dami mo ng iniisip. Ayokong mag-blow ng sobra, sobra-sobra na hindi ko na siya kaya i-manage. Actually, yung current namin ngayon talagang medyo alarming na din. Although dahil nga may mga tools ako, alam ko yung gagawin. Yun. Just to be clear lang 'no, when we say liabilities, talagang we're talking about multiple credit cards. Yes. So, yun talaga siya. How would you describe your relationship with credit cards before and then Mm. yung inaayos na natin siya? Paano siya nag-change? Before kasi ako yung type na swipe natin din gawan ko ng paraan paano ko bayaran, gano'n. Although alam ko rin na dapat before you swipe, may pambayad ka. Pero hindi ko talaga siya ma-apply and the more na sinasabi sa'kin yan, mas lalo akong nagkaka-impulse na, "Ay hindi kaya ko 'to gawin ng paraan." So gano'n, Ta's nagiging opposite nagigigil siya. ka? Nanghihigil ako, ganyan. Hindi effective yung gano'ng approach sa'kin. Akala ko na nga before may sakit ako, eh. So thankfully sa mga coaches ko na parang, "No, iba kasi yung type of ano mo, the way you accept things, so validating feelings and stuff. So may reason, may root cause bakit gano'n. And 'pag sinabihan ako, "Hindi magtipid ka lang." Parang ako naba-box ako sa gano'n, "Magtipid Mm. ka lang." So Hmm. magtitipid lang ako, hindi na ako kakain. Gano'n na siya, yes. To other I know may magre-resonate 'to sa ibang people na 'pag sinabi mong magtipid sa sardinas na ako, no offense, but then gano'n yung nasa isip Hmm. ko na mag-aasin na lang ako for the sake na mabayaran, 'di ba? Parang, eh, parang
ako magising tomorrow, hindi ko na Ganun mo nabibigyan ng kailangan. na-associate yung word na Yes. magnanakaw or magtipid ka, like Oo, explain. magba-box talaga siya kasi spender ako, eh. So, 'di ba, MMI. So, spender, the more mo ako ipipilit na maging saver, ipipilit, the term is ipipilit, hindi ko siya magagawa, and that will again another fuel my feelings na I'm a failure, na hindi ko kayang i-manage yung sarili ko. So, magsasaka yun. Psychologically, magfe-fail ako, feeling ko failure ako sa person, as a wife, as a mom, kasi nga ang galing ng husband ko mag-save. So, 'di ba? Yeah. And again, yung family din ng husband ko affected. Parang, "Ay ano 'to, ba't ganito nakapasa." I mean, reality, kahit naman hindi ko marinig, eh, siyempre mag-iisip siya na, "Sino magastos?" Eh, "Oh, magastos ako." Gano'n. But sa life ko kasi before na parang I was orphaned at an early, not for me, it's still prime for me, hindi katulad ng iba na talagang sobrang bata, wala na silang parents. But iba yung paglaki sa'kin, eh. And nung nakita ko talaga na once talaga na time mo na sa earth, so lahat wala na. So Mm. sabi ko, Hmm. so parang ako inisip ko, so gano'n na ba yung akin? Kasi alam ko nga na I can earn, kaya ko siyang palitan, yun. So gano'n tumakbo yung isip ko, kaya sabi ko, I need a system kasi nga although ako mahilig sa system, hindi ko ma-manage yung sarili ko. Dahil again, emotionally wise, kailangan ko ng someone na accountable. Kasi kahit I mean accountability partner. Kasi kahit naman yung husband ko accountability, pero kung sinasabihan niya ako magtipid ka, talagang, may gano'n, Yes, gano'n ka, yes, eh. I remember. Yan talaga yung issue na Oo, ina-address natin nung mga first few yes, sessions na parang yung oo. magkaiba kayo ng husband mo. Yung Oo, pressure talaga is there na, mm. okay, he's a saver and you are a spender. So, nagka-clash din talaga. And over time, I think that's one of the things that we address. Yes, And oo. Lalo family niya, magaling talaga sila sa math. Siyempre sila sa saving. So, iba talagang yun, gano'n. okay. So, sige. So, as a spender, how did you see the change? Paano natin minanage yun? And also, I want to point out na sabi mo, hindi ka nahihirapan na mag-earn ng money. But, yung ibang tao kasi, karamihan, mindset is, I just need to earn more. Kailangan ko lang mas maraming sahod. Kailangan ko lang mas maraming Oo, client. Kailangan ko na mas maraming sales. oo. But, that's not enough. Right? Yes. Kahit gaano karami yung pumapasok, kung mas maraming lumalabas, walang Mm, naiiwan, 'di ba? So, totoo. it boils down to managing your money well. Ano yung can you point out some specific details that we did to be able to manage yung mga Mm, expenses? ayun. So, ang pinaka-favorite ko yung sa Charms kasi ito yung talaga yung nagli-leak sa'kin that time, na dahil nga gusto ko siya, eh, tapos sabihan mo kong stop buying, ang hirap. So, when you and I manage na, "Okey, ganito gawin natin, let's have a budget." Sabi ko, "Oo nga 'no, it makes sense, budget." 2,000 mag-exceed ka rito, stop na, next month na ulit. O di parang ako, okey na 'to, next month ulit. So, nung una sabi ko, "Hala, eh, paano 'pag nagla-live siya super bagsak presyo?" Siyempre marketing, eh. Eh, that time di ko naman alam, parang alam ko lang, kailangan ko 'to makuha at this price kasi mura. Pati nag-ipon, ang laki, saan nag-ipon? Naiipon yung mga small amounts of money, nagiging chunk talaga. And then nung binudget natin yan na, okey na-meet ko na, stop na, and realize next month, yung same item na yun mapo-post ko pa rin siya ng gano'ng price. Kasi siyempre marketing. "Okay, this is the last day, you'll get it on this price. Next month, you'll know it's marketing and stuff." Pagdating ng next month, ay oo nga, hindi naman nabuhay pa naman ako. Nabili ko pa rin naman siya. So, ang galing kasi nga yung EQ ko ng gano'n, eh, 'pag sinabihan mo ako ng last na 'to, wala na, ay hindi ko talaga kaya. Parang, "Oh my gosh," gano'n. So, may pagka-scarcity din na feeling na, "I need it now," ganyan. Pati Mm, nung nagkaroon ng budget, nagkaroon tayo ng boundaries, 'yun, that's the word. yeah. Mas na-manage ko na, ay okey lang yan next month kung di ko makuha, eh, di hindi sa'kin, eh, di magkakaroon siya ng yun pala nangyari nga next month may bagong release, mas maganda dun sa gusto ko before. So dun na ako, and nakukuha ko pa rin siya ng better price. So, okey naman. So parang, okey 'no, nabuhay pa naman ako, nakakahinga pa naman. Unlike yung feeling ko na, "Ay naku mamamatay ko 'to 'pag di ko 'to nabili," gano'n. Yeah, Extreme person ako, yes. hindi mo naman ikakamatay. But also, I Mm, want to relate it back na parang yung sinabi mo nung una na if you don't have enough, alam mo yun, paano ka mag-help sa ibang tao? And that's one of the practical applications na parang you feel like you are deprived at the present, pero ang totoo, meron ka kasing mas malaking pinaghahandaan. Like hmm, yung mga goals na sinabi mo, especially yes. the schooling of the children, which is talagang saktong-sakto, no? Mm, During the program dun talaga nagkaroon ng demand kumbaga with the tuition fees. Okay, sige. So, are there other specific things na maalala mo na nag-transform within you
during the program when it comes to relationships siguro? Let's go into that. Sige, marami. So, thank you inuna mo yung relationship kasi hahaba tayo. But yeah, relationship, first on myself. Ang laking bagay, the mindset. And nagka-bonus pa ako na nanalo ako dun sa Millionaire Mind Intensive. So, naging supplement siya. Honestly, parang gusto ko nga i-suggest sa'yo na if ever may ganun ka ulit na opportunity, share mo talaga sa mga mentees mo. As in, parang nag-lock, kumaga sa puzzle, nag-fit lahat. No, Mm. after that session, kaya pa ito ginagawa sa akin ni coach. So, ang galing. Nakita ko yung whole picture. Kasi ako yung type na, ba't ba namin 'to ginagawa? Ako yung awareness. Pero nung nakita ko yung Millionaire Mind, hindi lang awareness 'to, root cause talaga. So, parang ia-uproot namin lahat. So, ang ganda, ang ganda. Na parang dati nahirapan ako mag-spread out, mag-allocate ng Yes. funds. Kasi nga parang dami, ayoko na nga, napagod na rin gano'n. Parang nakikita ko na nga yung numbers, mag-allocate pa ako. So, ang dami-dami kong kailangang gawin. Eh, pagod na nga yung utak. Pagod na yung utak ko, pagod na yung sarili ko na, how can I help myself? Yun pala, pwede naman. Kasi nga, the way na, well, Filipinos, kung hindi ka talaga aware sa mga finances and stuff, hindi magtipid ka lang. Tiis ka Mm. muna. Eh, yung feeling mo na nagtatrabaho nga ako eh. Parang deserve ko 'to. Nagvo-volunteer. Yes, kahit konti. And again, tama ka dun. Next relationship, syempre family. Not all couples talaga are very open to money. Totoo yun. I know people, and if it works with them, nothing against them, na hindi nila alam talaga yung sweldo ng partner nila. I know someone personally, and ang galing kasi okay sila. Okay sila. Okay yung family, napo-provide yung needs. Hindi nila alam yung isa't isang, hindi nila alam kung magkano kinikita ng isa. Okay, problem. But sa amin kasi, nag-work talaga na alam namin Mm. yung capabilities namin, kung ano yung spending power, ano yung mismong money. Which is for me, minsan, nagiging defensive ako. Kasi nga, again, my husband is a very, very good talagang money manager, saver talaga siya. And kapag tinatanong ako saan napupunta yung pera, nati-trigger ako. That's on Yes. me, not on him. Kasi the way naman he asks is okay. Na parang, okay, may ganito tayong amount, saan to napunta, ano to, ganyan. Ako naman, simpleng pwede ko namang sagutin na, binili ko to because binili ko to, or let's say, ito yon charms, ganyan. O ito yon gano'n. Eh, yung utak ko, binili ko to kasi ganito, eh, tapos kailangan ko to, tsaka so humahaba. Nagiging defensive ako Mm. and it adds to my wall na parang ayoko na magsabi na 'pag tinanong ako napapagod, stress na ako kaagad, ito na naman, money na naman ang usapan. Kailangan mo namang mag-explain. Oo, na mag-explain na lang parang ako nag-explain sa barangay na parang 'pag yun ang topic, iba talaga yung, ganyan. And knowing na dapat husband ko is my safe space, hindi ko siya magawa in terms of money. The rest kaya, but gano'n sa money, bakit? So, yun yung next question ko, bakit? Sa sarili ko. But then nung nag-enter tayo sa coaching, na talagang hindi mo inimpose, na parang pina-open mo sa'kin na, pina-realize mo sa'kin na ito talaga kailangan malaman ng husband mo. And parang ako, sige, if this will really help, ba't di ko gagawin? Kumbaga, Try lang naman, let's 'di ba? oo, 'di ba? Tsaka, kung mag-work, go. Kung hindi, hanap ulit ng paraan at least na-try ko na. Eh, kasi kahit yung husband ko nagulat na, "Hindi, kaya natin 'to, ganito gawin natin." Na parang, "Oh, 'to binili ko 'to because of that, but last na 'yan." May mga gano'n na like, ito lang kanina nagtanong yung husband ko, "May recurring expenses pa ba, may monthly pa ba?" Parang sabi ko, "Hindi, wala na." So, tapos na. Kasi 'pag nag-uusap naman kami sasabihin niya, tinatanong ko lang naman saan Mm. napupunta. Mm. Tama nga naman. And kami yung family na ang nagha-handle is yung husband. I know common usually is the wife, which is definitely fine. Pero sa'min nga kasi, sa ngayon, yun na nagwo-work. Pero eventually, dahil nga nag-i-improve yung money management ko, proud ako dun. Kahit malaki pa rin yung babayaran. Gusto na ako na parang gusto ko rin siyang i-help. Dalawa kaming mag-manage, Yeah. which is better, di ba? Hindi yung burden nasa kanya. Makikita niya yung bills nasa kanya. Ako parang, sige, work lang ako, bigay ko lang yung pera. So, And gusto ko rin also, ma-balance. nakakatuwa na kahit siya yung kumbaga money manager ng bahay, ikaw nagkusa ka, 'di ba, to enter into this program because you want to become better in Super. handling money. And Mm. also naalala ko when we are looking at the statement of accounts, talagang Mm. iba din yung yung dedication mo. Talagang 'di ba, inisa-isa talaga natin yung mga lines and Lagnat all na na tayo, di ba? remember, pati mga subscriptions, gano'n na Mm. ka-intense yung Yes, very discussions. intense sessions namin. Agree. So, with that, going to the program, meron bang anything na surprise ka na may mga ganito palang gagawin or Mm. may mga ganito palang topics na Mm. pag-usapan? Honestly, yung mga nagustuhan ko yung mga kasi may mga tools kang shinare, which is I really like kasi nga gano'n akong person, mga data ganyan. So, natuwa ako lalo nung nakita ko lahat yung overall, although again nabanggit ko earlier, may tracker naman.
Pero kasi gusto ko talaga yung whole picture, eh. So nung ginawa natin yun nakakapagod, very nakakapagod siya. So yung mga magiging client ni Coach Frex nakakapagod but still super worth it and Morning. fulfilling. Oo, kasi may reason for that. Curated siya again ha. So again, yung mga nanonood dito, iba-iba tayo. So depende yon sa approach, sa personality natin. And i-a-assess din ni Prex at the beginning talaga ng call. So ako kasi yung type na ganun ang gusto ko. May data and nakikita ko lahat and ano ba yung reason. And nandun kasi ako sa stage na, it's because of me kaya marami kaming bayarin. Pero dahil nag-session kami ni Coach Rex, lumabas dun na may reasons pala. Hindi naman dahil lang na gusto ko lang magwaldas ng pera. Talaga lang merong definite purpose. And ang nangyari lang, nasobrahan. Wala akong boundaries na I even shared before na nagpagamit pa ako ng credit card. So, no, no, no. No talaga. Morning. So, Yeah. dinaanan ko yun. So, ano, tao tayo. And yung kapal, ay, best friend ko yan dati. The Tapos system. Ano yung Tapos system na parang pambabayad mo, i-loan mo din. Yan. So, it's an easy escape, pero mahirap siya i-manage later on. Take it from me, kasi dami ko ng ganyan. As in, madami. As in, parang nilagnat sa akin si Coach Brex. And super nagulat sa akin credit limit. So, meaning, pag mataas ang credit limit, alam na. Yun. So, that time, during the program, ang ganda nung naging progress namin. Although, again, disclaimer, graveyard shift, so nagkasakit ang lola nyo. Nahirapan Kasi kaming mga mag-adjust sa challenge, schedule. no? Mm. Yes, so yung mga, si Coach Rex na nag-a-adjust sa schedule ko, but accountability na hindi, kailangan natin na mag-meet na. So may ganon. Kasi may time down na talaga ako. As in, nandun na ako sa stage na, ayoko muna, pahinga muna. Pero si Coach Rex, I know, nahihirapan ka, but let's talk. Let's talk. Para ako, sige, talk na pala. Kasi nga, ang mindset ko na, hindi ko pa tapos yung assignment ko. Hindi ko pa tapos yung dapat ganito. But then, naramdaman ko yung, coach mo ko, hindi mo ko teacher. Na parang, Oo, ano? yun yung gusto kong sabihin na Oh, yun. basta yung assignment mo Highlight yun. papaluin, gano'n. Oo, content yon, i-highlight mo yon, story mo 'to. Na yung feeling na si Coach Prex yung, "Hindi mo 'to tatapos, tatapusin nating dalawa together." So parang, uy, parang gusto ko yun. Kasi yung iba, ayoko ngang gawin, may gano'n, eh. Darating ka na talaga sa ang laki na, parang may times na nag-e-explain si Coach Prex, lutang na ako kasi ang utak ko na, ang laki, gano'n. Gano'n, eh. So yung mga solution niya hindi ko na naa-absorb. And dun kami nag-pause. As in sabi ko, "Sige, pause tayo. Let's take a break." Ayun, na-appreciate ko yun kasi nga loaded na, eh. Mm. Paano ko pa siya magagawa? So, nag-pause kami ni Coach Rex and then she told me na, "Oh, sige, let's do it. Anything yun na naiisip mo right now. So, not money related." Then, so, then sinabi ko lahat. And actually, even though Coach Rex is still not yet a mom, but the relationship and yung sincerity and yung empathy talaga, lahat ng may T, yan, meron yung si Coach. Kasi dito marketing, totoo to. Kasi 3 months kami nagkasama, bitin pa, na parang, I'm here to help you. Hindi ako nandito para pukpukin ka kasi nga ayoko na ano, pinupukpok na ako, eh. Kaya ako Ayun nga nag-asawa, yun, 'di ba? 'di ba? So parang kumbaga, nothing against it's let's say na lang na, bakit ako pupunta sa horror house para takutin yung sarili ko, eh, pagod na nga ako matakot, gano'n. So, eto yung approach na talagang nagustuhan ko kasi na-realize ko na once okay na talaga yung from the relationship, yung mindset, and the way i-guide ka, mas mamo-motivate ka na, "Ay hindi naman pala ako broken person, hindi naman ako failure. Talaga lang kailangan ko lang ng matutunan kung paano mag-manage." And yung mindset na hindi naman negative yung mga utang, hindi negative yung mga obligations, hindi negative yung loans. Kasi even business owners naman talaga kahit yung successful naglo-loan. Alam lang nila paano nila yun i-manage. So yun yung gusto ko. So yun yung talagang na-appreciate ko with Coach Fred. Thank you for sharing those, nagulat ako 'no, na gano'n mo pala siya tinignan and I remember that time na medyo kailangan mo na mag-pause. I was quite worried. Sabi ko nga sa'yo after na, hala, baka nabigla si Rina dun sa mga numbers na nakita namin and baka ayaw niya na magtuloy. And I just reminded you na this is coaching, yun nga, hindi naman ako nandito para pagalitan ka. It's more of a holistic approach kasi hindi lang naman pera-pera yung usapan natin dito. You're managing your home, you're managing your work, you're managing your health, like ang daming nangyayari and kailangan ma-integrate lahat yun. Kasi if you're not good with those things, wala ring magiging, anong tawag dito, output tong ginagawa natin. It's just, wala. Maybe it's just spreadsheets, but hindi talaga na-i-integrate sa'yo yung mga bagay-bagay. And ang ganda rin nung sinabi mo na about debts. Kasi as I
always tell my clients who are having these big liabilities, no, na hindi mo naman ginawa yan kasi trip-trip mo lang. 'Di ba? May reason kung bakit nagkaroon ng debt and you just did what you had to do at that time or kung paano mo siya naiintindihan. You mentioned about Tapal system and you thought, Super! 'di ba, that's a good Yes. option. But when we run the numbers, dun pala natin nakikita na, hala, hindi pala talaga siya good option for you. I'm not saying that it is not a good option. Mhm. Depende talaga sa situation. That's why it's not one size fits all. Correct, Talaga. curated tayo. Mhm. Okay. Ang ganda, ang ganda. So, what would you tell someone who is considering in investing in a one-on-one coaching program? Because I know in the Philippines, it's not very common. 'Di ba? Banggitin ko na usually, 'di ba, financial advisors who are Yes. affiliated with life insurance companies or mga real estate ganyan, wala masyado yung service-based lang na financial coaching. And for you, siguro, how was your experience and what would you tell someone na parang nag-iisip-isip, ano kaya 'to or para sa'kin kaya 'to? Okay, so start tayo sa financial kasi ako din yung isa sa mga hindi naniniwala sa insurance before na, "Ay hindi magtatrabaho na lang yung mga anak ko or mag-working student, kaya nila yan," gano'n. But then, some certain incidents on my life na yung child ko mismo meron siyang special need na, "Ay wait, paano?" 'Di ba? So, ang hirap kapag yung mindset mo na kahit ito ng mga anak ko, hindi ko sila pamamanahan. Yes, it happens. If gano'n talaga yung the way na ginagawa ng iba, no problem. But for me, hindi siya puwede. Kasi nga, ayokong maging dependent yung child ko na yun sa isa ko pang anak. So, paano? Si Coach Rex yung ni-refer din ng life coach ko na sabi niya, "Try mo 'to, usap kayo." Tapos tinignan ko yung page niya, napaka-madaling mag-connect yung mga newsletter niya and then yung mga Facebook post niya na parang, "Uy, paano ko 'to, yung ganyan." Tapos especially yung part na parang, "Okey, ikaw ba 'to na kapag sweldo na?" Sabi ko, "Oo nga 'no." Ikaw Naging ba mind agad? Oo, parang, oo nga 'no, na parang and then yung sinabi niya na hindi nga lahat ng debts ay talagang bad. Sabi ko, ay oo. So, andun yung humanity na ikaw mismo yung mag-a-approach sa kanya. Talagang more on presenting facts si coach and ipapakita niya lang yung mga nangyayari day to day. And that's what I appreciate kasi nga, again, relationship, parang magiging safe space ko ba siya kasi I'm about to share yung mga things na hindi ko nga ma-share sa aking husband before, tapos ise-share ko sa stranger, literal na stranger. Ni-refer pa, oh, 'di ba parang, okey buti lang ni-refer, paano ko talagang completely, ay napadaan lang sa feed ko, 'di paano ko mabi-build yung connection. And then nung nag-discovery call, it fits na parang na-feel ko na I'm here to help, hindi ako nandito para pagalitan kita kasi yun yung kailangan ko. And for other people talaga na merong certain need for financial advising, Coach Price can do that, but hindi yun ang focus niya. Ang focus talaga niya is for people like me, spender man or saver kasi again, nakita ko rin sa saver, sila naman yung sobrang ayaw nila mag-enjoy ng life, yan. So si coach kaya niyang i-touch siya. And may 4 types of saver, yes, she dare. So mata-touch yun kasi nga iba-iba tayo. Iba-iba tayong mag-handle ng money and money is energy and siyempre kayo magagaling energy na yun sa'tin. So napaka-curated and it depends kung paano mo siya i-handle. Hindi ka niya i-ju-judge as a person, i-help ka niya, i-guide ka niya step by step. Listen ka lang kasi siyempre kailangan ko mag-listen, eh. Kaya ako kumuha ng accountability coach and yung mga pinapagawa niya, it's there for you, not for her. Yan, napaka-important yun. Kasi nung ako din, honestly nung una ko nakita sabi ko, ang dami kong gagawin. But then nung as we go along, kasi ayoko ng chunk, bits by bits, eh. Before talagang kaya ko 'to 2 hours, kaso yung 2 hours, ay may gagawin pa, o di ko na siya nagagawa. So nung ginawa namin na, o 30 minutes lang, o 10 minutes lang, i-fill up mo 'to, eh, di Yeah, natapos we namin. crafted a plan kung paano rin i-a-approach yung mga Oo, activities mismo. correct. Kasi sabi nga ni Coach Rex, iba yung atake kay Rina, which is tama. Kasi nung even yung intake 4, may intake siyempre na parang getting to know you. Dinetalye ko talaga kung anong type of person ako, paano ako natututo, ano yung way kung paano ako iko-correct kasi mataas na yung self-awareness ko. But if you're the type of person na wala pa sa gano'ng stage, it's okay kasi madi-discover niyo yun pareho. Kasi nga the way si coach makipag-usap sa'yo, makikita niya na, ganito siya, ganito yung type of person niya. Mag-a-adjust siya for you, iku-curate niya yun, but then the learnings, the guidance, andun yung at the end, gusto niya makatulong. Kaya ka nga 'di ba, kaya tayo nag-approach. So may mga programs siya and you can select kung ano dun ang fit, but may maire-recommend din si Coach Rex. So, malaki, malawak talaga. Malaki ang financing world and currently hindi pa kami tapos dapat.
nag-ano lang ako for now, nag-pause. Pero nandun kami sa stage, nasa level 3 na ako, so kailangan mag-level 4. Nandun na kailangan ma-settle namin yung obligations and nandun na kami sa part na pasok na talaga ng pera kasi paano kami mag-i-income generate. So, mahirap pagsabayin. Nung before nag-iisip talaga ako, paano ba? Focus na lang ba kami sa payments? Kaso oo nga 'no, paano kung magkaroon ng incident, di wala kaming fund for that dahil nag-focus kami sa payments. That's So, why galing na-balance. kailangan na Super. Oo, kasi kailangan talaga ng coach. Hindi, kailangan mo talaga ng backup. As in, hindi ka puwede na yung mga spenders diyan, mga kapag spenders, it's okay maging spender but we need to set boundaries. We need to balance. And totoo naman yung YOLO. Pero again, lahat naman talaga ng sobra ay masama. So yun. Kailangan talaga nating matutunan paano siya i-navigate. Kaya ang laking bagay na may someone like Coach Prex na nagigets yun. yeah. Kasi nga, ako nag-approach na ako sa ibang mga financial coach. Parang ang bungad pa lang sa akin, ang laki ng babayaran mo, bakit? Di ba? Okay, sige. Ako naman ko na, 'di ba? Yung gano'ng feeling, eh. Talaga? Mag-coach I ka didn't know that na nag-approach ka ng iba. iba yung well, kasi nga gift ko, eh. So, I mean gift ko na hindi naman yun yung sinasabi niya, pero yun yung nafi-feel ko. Eh, paano pa yung iba, oh, 'di ba? Parang may mga katulad ko na gano'n, na parang pina-feel mo na sa'kin na mali ka na ginawa mo. Kasi kahit basahin ako ng 10 libro ng about finances, magegets ko siya, pero I need someone talaga na hindi naman hand-holding kasi once a week lang kami nagko-call, eh, pinapabayaan naman ako ni Coach Rex, hindi naman yung, "Ay kailangan mo 'to gawin, 1, 2, 3, 4." No, no, no. More on tingin mo anong dapat nating gawin, tingin mo ano ang dapat nating solution. So, ako pa yung nag-iisip and for others na parang, "Ay mag-iisip pa pala ako." Eh, kasi it's because kailangan nating maging aware kung ano yung dapat nating gawin kasi iba-iba tayo. And yung iba, ang isa pa sa talagang super na-appreciate ko yung post na hindi ko makalimutan. Yung problema ng sumusweldo ng 20,000 eh, same din yung problema ng 200,000 in-earn. So parang okey, it makes sense, eh. It's the way you manage, it's the way your mindset and di naman puwedeng puro mindset kasi kailangan ng action. Wait din, so pareho pa din and kung balance yung mindset and the way ka mag-manage, ang ganda dahil mag-a-align. So yun, ang laking bagay. 'Pag tinanong ako nung mga clients mo or potential mo, "Ano ba, mayaman na ako?" Papunta na tayo dun. So mina-manage pa natin talaga. And thankful lang ako kasi open na ako kay husband, nasasabi ko yung mga gano'ng bagay. Kasi ang dali ng i-solve yung problem, i-manage yung problem na parang, "Uy, mukhang kakapusin, anong gagawin natin? Oo, Uy, alam mukhang" mo na kung oo, anong gagawin. yung papunta pa lang kasi andiyan na, eh. Kumbaga sa snowball andun may snowball kami, eh, avalanche, name it, ganyan. Multiple cards, so that's the hint na gusto namin talaga siyang ma-zero. And again, gusto ko rin 'to i-share na when we wish for something na ano ba talaga ultimate goal mo? Siyempre iba, "Ay gusto ko talaga ma-zero yung debt." Sabi ko, "Oo nga naman, tama." Pero again meron pa yung but, eh, bakit gusto mo ma-zero? Ano yung reason for that? So, in-uproot ko pa yun na, ba't nga ba gusto ko zero? Kasi I want to enjoy life. Yung peace of mind, yun talaga yung important. Peace of mind and security. May gift sa'kin si coach. Sige hanapin ko yung gift. Ang ganda na parang when you sleep, you don't worry about money anymore. Ang ganda, kasi matutulog ka na lang na matutulog ka, literal. Na rest, Yeah. na hindi ka magwo-worry on the next day. It's like fate, pero totoo siya. And yung again, peace of mind, security na, okay yung mga kids ko, meron na silang enough funds. If wag naman sana something happened, meron sila, kaya nila. And again, it's a part of my security na din na, okay, kaya natin, kaya nila. We're earning. But again, ang dami kong nakikilala na hindi na nagigising after nilang matulog. As in recent lang 'to, na parang shocks, ang hirap. And ayoko naman na kapag wag naman, kunin ako ni Lord agad, eh, kasi hindi ko siya bayaan. 'Di ba kawawa naman yung next generation, 'di ba? So, yun, yung mga gano'ng thoughts, alam ko morbid sa iba, but it's reality. I like the term that you said na curated, no? Kasi I use the term personalized, but parang ang ganda nung curated Curated, paggamit. yeah. Kasi like you, the things that you share, puwedeng hindi yun paulit mo nga sinasabi na ano siya sa'yo, kumbaga akma siya sa'yo, sa personality mo, yung mga bagay na ginawa natin. And I like to share na I'm not perfect, I'm also learning Hmm, with siyempre sobrang iba-iba ang personality ng bawat client nami-meet. That's why ako rin, I do nabanggit mo kanina yung tinatawag na parang discovery call to really see kung vibe ba tayo. Kasi and you also feel that. And I know na parang, I'm curious. Actually, parang more on gano'n yung una tayong nag-usap, eh. I'm curious kung ano yung, "How can I help Rina?"
And I will admit, medyo challenging talaga. But Super. thank you din for being patient with me as well kasi hindi naman perfect. And also, thank you for pushing through pa din kasi 'di ba, life happens. Ang daming mga nangyari, but still you were able to conquer those things. And sige, eto last question. What would you advise sa mga moms na katulad mo na alam mo yon sabi mo nga your 2 kids, yung isa pa sabi mo she has a condition, and then working from home. Yes, may advantages ang working from home, pero may disadvantages din siya. And then, ano pa ba, you're managing your home, you're acquiring clients, so, and you're dealing with finances as well na ayos mo siya. So, ano yung advice mo sa kanila, sa mga mommies? Ako personally, hindi lang ako perfect. So, disclaimer din. Siguro yung North Star ko talaga na parang I have this vision, which is winwork on din namin yun ni Coach Prince. Ano ba talaga yung ultimate goal? Why we have this? Diba? Una ko nasabi, gusto ko mabayaran lahat ng debts. Mindset, increased cash flow. But then again, ano ba talaga yung reason behind that? And yung vision ko talaga as a mom ay yung life namin na both kids ay secured talaga sila. And at the same time, ano yung bagay, ba't ka gumigising? Totoo yun. And yung totoo na, sabi kasi din nila, because of family. Totoo naman. But then ikaw din as a person. As ang dami mong roles eh. Mga kumamis ko, your first, una yung isipin talaga, you're never alone. Never. As in, there's always someone there na pwedeng makausap, na same ng struggles mo, hindi man kasing lala or kasing, hindi man siguro lala, let's say, kasing bigat, but then we all have our crosses to bear. So, hindi talaga tayo nag-iisa. Yan. Kaya curated kasi iba-iba tayo ng situations, iba-iba tayo ng pinagdadaanan. But bottom line, what we want talaga is for what's the best for our family. And ito yung nakakalimutan, self-care. Yan. Kasi, syempre, yung iba, priority is after God, family, husband, and then kids. Yung iba. Yung iba naman, kids ang nauna, which is ganun talaga kung yun ang ano niyo. Pero again, part of your day, make sure na meron kahit ilang minutes lang for self-help. Lalo yung mga introvert, sa time na to, pagka-introvert pa ako. Kasi, gusto ko talaga ng time for myself, na tahimik. Ako lang. Why? Because I want to listen to my own voice na ano ba talaga yung gusto ko? Ano yung reason ko for this? Not because na, ay, wife ako, kailangan ko to gawin. Ay, nanay ako, kailangan ko to gawin. Which is okay. Pero minsan napapagod ka rin eh. Tao ka din naman. And minsan, yung career, yung work na parang, lalo ito, nag-resonate sa akin. Kasi feel ko ever since na may mga employers, clients na parang magpapa-feel sa'yo na kaya hindi mo magampanan or maging successful ka sa work is because you're a mother or you're a wife. Na parang mas preferred ng iba na, Talaga. ay, single. O kasi parang, single din to. At weekend, papasok to. Parang ganon. Hmm. So, pag mom, sorry, weekends close, family week. So, yung iba, supportive. Merong iba na hindi, unfortunately. But, ganun talaga eh. So, that's reality. But you as a person, as a mom, you know your boundaries. So, if may mga ganong employer ka or client, know na you are highly valued. Moms tayo eh. In terms of nga tayo ang top one eh. Kasi 'di ba, the fathers sila ang foundation, but the moms, ang daming role. Totoo yung ina ng tahanan. As in, nasaksihan ko yun na kapag down ako, affected talaga yung buong family, buong household, literal. Kasi kasama yung mga kung sino pa yung nasa bahay. Pati aso ko, iba yung energy nila. Pag, iba yung energy ko. Hmm. Pag dragon mode, ganyan. Pero kapag may self-care, and even if your partner really supports you, ikaw mismo yung inaalagaan niya, glowing ka eh, kahit puyat-puyat ka eh. And happy ka na pagod. Andun naman yung pagod eh, hindi siya nawawala. But yung reason for you to do and to continue nandoon. And it's okay not to be okay. And again, may makakausap talaga eh. So, you never alone. Talagang doon ako bumabalik. Kasi napipil ko yung minsan eh, na parang pag gabi na, tahimik na, ako na lang mag-isa, tapos ano ba yung gusto ko? Okay pa ba ako? Happy pa ba? May mga self-checks ka, which is really helpful. So, yun, para sa mga moms dyan, and yung mga lalong maraming anak, nga ako doon, yung mga marami ko kilala ng mga 6 ang anak, naku, Mm. tapos homeschooling. Di ba? Ang galing. Oo, Pero may totoo. struggles din sila. So, huwag ka naman yung type ng mommy na, ay, hindi, mahirap din yung ginagawa. Di ba? Open tayo. Be open na each of us has their own struggles. Kahit naman single eh. Paano kung yung mom na yun, nag-try pala siya ng many times to have baby, and tayo medyo inconsiderate na, ano ba yan? Ba't di ka pa magka-baby? So, gano'n.
iba-iba tayo ng situation and we respect that. Ayun, thank Thank you. you. Thank you for sharing that as someone na hindi pa mom, but I got a lot of insights from that. Yung pangalang pagma-manage ng household kahit hindi ka pa nanay, parang 'pag may asawa ka na, Ay, uy, paano pa kaya 'pag may kids na? So, I really, really admire you. Sinabi ko na yun sa'yo dati, and your courage and your bravery in facing all this. And I'm looking forward sa mga updates. Magkakaroon pa tayo ng ay, sessions oo. in the future, Yay! and Mm, yeah, I'm excited to see not just progress sa numbers 'no, pero I mm. see na iba na yung glow mo ngayon. Ah, nakakatulog na tayo. Oo, Oo. nakakatulog ka na kasi isa yun sa Konti na lang progress vitamins 'to. Hmm. natin before. But yeah, I'm really, really happy and proud of Thank your you. transformation during the entire time that we're together. And yun, thank you for sharing your story and agreeing to be Yes, seen ang the pace. in public. So, yun.